Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa itong pagkakataon na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig po kami ng inyong banal na salita at magkaroon po kami ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Samahan niyo po kami sa itong pagkikitungo namin sa isa't isa upang magkaroon po kami ng kagalakan, kaaliwan, at kalakasan sa pamamagitan ng salita mo at fellowship na ito. Nung nagtungo po kami sa kapahamakan, iniligtas niyo po kami mula sa walang hanggang kaparusahan at mula sa walang kabuluang paraan po namin, dating pamumuhay. Lumalakad po kami sa panibagong buhay ayon po sa inyong dakilang kalooban. Ngunit dumadanas po kami ng maraming pagsubok at tukso ng salibutan. Kung walang tulong at gabay ng Panginoon, wala po kaming kakayahan na madaig ang salibutan ito. Humihingi po kami ng tulong at gabay at kalakasan karunungan na ipinakaloob niyo po sa amin araw-araw. Itong bagong taon 2024, naniniwala po kami, Panginoon, na may napakahalagang layunin at plano ng Panginoon sa bawat isa sa amin dito. Nawa ang maluwalhating layunin mo sa buhay po namin ay matupad sa pamamagitan ng pagsunod po namin sa inyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Hebreo chapter 11. So, Hebreo chapter 11, verse 6 po. So, Hebreo chapter 11, verse 6. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugtan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. So, nagpapasalamat po ako dahil mula nung ligtas po tayo hanggang ngayon, patuloy po tayo ginagabayan. Patuloy po tayong ginagabayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kung walang salita, kung walang Biblia, so mahirap lumakat po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Madali po tayo malilikaw kung walang gabay at tulong ng banal na salita. So, alam po natin na kung nasa Biblia, nakikita po natin tungkol sa Diyos ng Ama, tapos Diyos ng Anak, at Diyos ng Holy Spirit. So, God of Father, God of Son, and God of Holy Spirit. Ano pong ibig sabihin? May tatlong Diyos o isa lang ang Diyos? Isa lang ang Diyos. Isa lang po ang Diyos, pero yung position ay tatlong position. Diyos ng Ama, Diyos ng Anak, Diyos ng banal na Espiritu.
So mahirap ito maintindihan po. Kaya ito po yung tinatawag na Trinity. Trinity. So, yung tricycle, ilan po ba yung gulong ng tricycle? 3. Yung bicycle, 2. Kaya yung tri meaning 3. Kaya yung Trinity ay 3 pero 1. Unity, yung tri plus unity, ito po yung Trinity. Kaya sa Bible seminar po natin, kapag nung umattend po tayo sa Bible seminar, hindi pa kilala po natin yung Banal na Espiritu. Hindi pa rin po kilala kung sino si Jesucristo. Kaya yung unang pag-aaral po ay patungkol sa Diyos ng Ama. Creator muna. Diyos ng Ama, yun po yung unang pinag-aralan po natin. Kung paano nilikha ng Diyos ang mundong ito. Tapos, kung paano po siya naghari sa kasaysayan ng mundong ito. Kung paano po siya namahala sa buong kasaysayan, yun po yung unang pinag-aralan po natin, God of Father. So, Amang Diyos, tawag po natin Amang Diyos. So, session 1, 2, 3, 4. Tapos, yung final session, session 5, sino po yung pinaka-topic? Jesus, okay? Yung Diyos ng anak. Okay? Pero si Jesus po ay God mismo. Kaya John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Salita ay Diyos, pero yung salita ay naging tao. Si Jesucristo. Kaya pinag-aralan po doon po natin na unawaan kung sino si Jesucristo, kung ano po ang kanyang ginawa para sa atin. Yun po yung kaligtasan. So, nung nakilala po natin ang Diyos ng Ama at Diyos ng Anak, so, yung kaligtasan po ay galing po sa pagkaunawa o pagkakilala tungkol sa itong dalawa. So, John chapter 17 verse 3, yung buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng pagkakilala sa Amang Diyos at kay Jesucristo na kanyang sinugo. Okay. Mula nung ligtas po tayo, sa ating pamamahayang Kristiyano, sino po yung kinikilala po natin? Sino po yung pinag-aralan po natin tungkol sa Banal na Espiritu? Dahil siya po yung gabay at tulong sa atin habang buhay pa tayo sa mundong ito. Kaya yung topic po ng tuwing sermon, napansin niyo po ba? Yung topic po ng Sunday sermon, lahat po ng mga sermon sa church po natin ay patungkol sa itong tatlong lagi. Tungkol sa Diyos ng Ama, Diyos ng Anak, Diyos ng Holy Spirit. Okay. Ito po yung lahat. Okay? Ito po yung lahat. Topic sa Biblia. Kaya dapat lumago po tayo sa pagkakilala sa Diyos. Yun po yung pinakakayamanan sa ating buhay. Kaya verse 6 po, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugtan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. So, yung topic po natin ngayon ay yung faith. Tapos,
you work. Okay? So, sabi dito, kung walang pananampalataya, hindi maari kalugtan ng Diyos. Hindi maari kalugtan ng Diyos kung walang pananampalataya. Okay? So, sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang, number one, ano po yung dapat sampalatayan po natin? May Diyos. Okay? Verse 6, sino mang sumampalataya sa Kanya ay dapat, sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. So, God exists. So, pangalawa, siya ang tagapagbigay gantimpala. So, rewarder sa English. Tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. O word. Reward. Okay? So, number one, God exists. Number two, God gives a word. God gives a word. Sino po? Sino po yung binibigyan ng gantimpala? Masigasig na humahanap sa Kanya. Mga seeker. Okay. Truth seeker, mga God seeker, so pwede po natin tawag. So ano ang hinahanap? So, ano po ang hinahanap po natin sa buhay? Yun po yung topic po natin. Ano ang hinahanap natin? Ano ang hinahabol po natin? Ano ang inuuna natin sa buhay? Dahil doon po, doon po yung ating puso. Nandun po yung ating puso. Kung ano mang hinahanap natin, kung ano mang ang inuuna po natin sa buhay, yun po yung puso po natin. So, ito pa po, kailangan po natin pag-usapan. Yung salvation ay sa pamamagitan ng pananampalataya o sa gawa. Yung salvation, sa pananampalataya o sa gawa. Dito po yung salvation meron. Tapos, faith comes by hearing. Okay? Yun po yung tamang proseso. Faith comes by hearing. Kaya para makaroon po tayo ng tamang pananampalataya, so dapat makinig po ng mabuti. Makinig ng words of God. Habang nakikinig po, doon marating po yung tamang pananampalataya, genuine faith. So, malinaw po yan. Yung salvation ay by faith, by grace, through faith. Bakit pag-usapan pa natin yung work po ito? Yung work, kung meron kang tunay na pananampalataya, ito po ang mangyayari. Ito po yung fruits. Bunga ng pananampalataya. Okay. Kaya, kung may bunga, kapag may bunga, ibig sabihin, may pananampalataya. Pero kung walang bunga, anong ibig sabihin? Walang pananampalataya. So, yun po yung mga checkpoint po natin. Kailangan po natin suriin po yung ating sarili kung meron ba akong bunga ng pananampalataya. Kung wala nga akong bunga, kung hindi ko nakikita yung bunga ng pananampalataya, kailangan po natin check yung faith mismo. Kung meron ba akong pananampalataya. So, yun po yung mga tamang proseso sa Biblia. So, ano pong ibig sabihin? Seeker, yung masigasig na humahanap sa Kanya. Masigasig na humahanap sa Kanya. Seeking God. So, may kanta po tayo, di ba? Seek ye first.
Sige first. So, paano yung kanta? Yung choir. Sige first and God and we shall be. So, seek ye first and kingdom of God and His righteousness. Okay? Hanapin muna yung kanyang kaharian, yung kanyang katuwiran. Kung ganon, pawang lahat ng mga ito ay idadaktak sa iyo. Seek ye first. So, seek ye first. Seek God first. So, anong ibig sabihin? Seek God. Seeking God po ay loving God and seeking God's will, tapos obeying God's will. Ito po ay meaning ng seeking God. Okay. Hanap. Naghahanap, humahanap, paghanap sa Diyos. Anong ibig sabihin? Paghanap sa Diyos. Okay. Kung isang tao po ay masigasik na humahanap sa Diyos, ito po yung gagawin po nila. Magmamahal po sila sa Diyos, tapos kung nagmamahal po tayo sa Diyos, ano po ang hinahanap po natin? Yung kanyang kalooban ng Diyos ay hinahanap po natin. Tapos, kapag nalaman po natin yung kanyang kalooban, anong gagawin po natin? Susunod. Susunod. So, yun po yung ibig sabihin ng masigasik na humahanap sa Kanya, may gantimpala. May gantimpala ng Diyos. Isang magandang halimbawa po ng pananampalataya ay si Abraham, verse 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. So, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin. Nung tinawag po siya ng Diyos, sumunod. Okay. So ito po yung work, sumunod po siya dahil meron po siyang pananampalataya. So, tinawag siya ng Diyos. Sa Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 3, di ba alam po natin, nung tinawagan po siya ng Diyos, sabi po ng Diyos sa kanya, so umalis ka dyan sa lupain ng ama mo at pumunta ka sa bagong lupa na ituturo ko sa iyo. So mahirap ito sundin dahil wala po siyang anumang idea, wala po siyang anumang information o data kung saan pupuntahan. Sabi po dito, pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Wala po siyang idea kung saan siya dadalhin. Hindi niya po alam kung saan po siya darating. Kung anong uri ng lupa 'yon. Kung anong uri ng lupa naghihintay po sa kanya, anong uri ng tao naghihintay sa kanya, wala po siyang idea. Basta umalis at pumunta. Ito po yung, so paano sumunod po siya? Samantalang walang idea kung saan siya darating. May faith po dito. So, naniwala po siya doon sa mga ipinangako ng Diyos sa kanya. Naniwala. So, ano po yung tatlong pangako? So, lupa. Okay? Lupa, lupain, tapos
nation. So, gagawin kitang malaking bansa, tapos pagpapalain, blessing. Okay? Blessing. Ibibigay ko sa iyo yung lupain, kaya pumunta ka, umalis ka. Bakit po maraming tao ayaw umalis sa kanilang dating lupain? Dahil sanay po sila sa dating lupain, doon po sila ipinanganak, doon po sila lumaki, kaya ayaw nila umalis. Diba minsan narinig po natin yung mga katuwiran ng ibang religion. So ayaw namin sa iyo dahil dito kami ipinanganak, dito kami lumaki, dito kami mamatay. Yun po yung katuwiran po ng maraming ibang religion. Ayaw nila umalis sa kanilang dating lupain, dating mga ginawa o tradisyon. Dahil may duda po sila sa promise ng Diyos. Hindi po sila sumasampalataya sa pangako ng Diyos. O hindi malinaw sa kanila. Malabo pa yung pangako ng Diyos. Hindi clear, hindi malinaw yung promise ng Diyos. Kaya ayaw pa rin umalis. Takot silang umalis. Takot iwanan yung dating pamumuhay dahil malabo pa yung promise ng Diyos sa kanila. Takot. So, yun po yung unang reason. So, pumunta po tayo sa Genesis. Ilagay po natin dito bookmark, Genesis chapter 12. Lumang Tipan, Genesis chapter 12. Verse 1. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa inyong lupain, sa inyong mga kamag-anak, sa bahay ng inyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Sa tingin nyo, madali ba itong sundin? Umalis ka sa inyong lupain, sa bahay ng inyong ama. Okay? Sa inyong mga kamag-anak, parang compound po yan. Sa kapitbahay, tito, mga kaliwa, tita, mga pinsan, mga kapitbahay. Yung compound po ng mga kamag-anak. Okay? Safe reason. Pag may problema, so madali maghanap ng paraan. Pag may problema, maraming malalapitan, maraming maasahan. Kaya safe zone. Pero sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Kung nandyan ka pa, so hindi mo malalaman kung ano ang promise ng Diyos. Ito po yung very simple story. Para makarating po tayo sa promised land, dapat umalis ka dyan. Kung hindi ka umalis sa inyong dating lupain, paano darating po tayo sa bagong lupa na ibibigay ng Diyos sa atin? Huwag po tayo matakot umalis. Okay? Kahit anumang mga dating pamumuhay, umalis po tayo. Dating pamumuhay. Para makarating po tayo sa bagong lupain na inihanda ng Diyos para sa atin. Inihanda ng Diyos. Mas magandang lupa po yan. Mas maganda. Verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang inyong pangalan,
ikaw ay magiging isang pagpapala. Ang ganda ng promise ng Diyos. Okay. Nung tinawagan po siya ng Diyos, wala pa siyang anak. Wala pa po silang anak. Matanda na po si Abraham, di ba? Ilang taon po siya dito? Mga 75 years na. Yung asawa niya, si Sarah, 65 years na. Baok na. Walang pag-asa. Wala pa pong anak. Pero amazing po yung promise ng Diyos. Gagawin kitang isang malaking bansa. Kung malis po tayo sa dating lupain, ito po yung mangyari po sa atin. Okay. Maraming anak, mga anak po, maraming anak, apo, mga physical, spiritual meaning, pag umalis po tayo sa ating dating lupain, maraming mga kaluluwa ay maliligtas sa pamamagitan po natin. Maraming kaluluwa. Pero kung nasa dating lupain pa tayo, so walang mangyari. Gagawin kong dakila ang inyong pangalan. Okay? Yung pangalan mo ay gagawing dakilahin. Okay? Ikaw ay magiging isang blessing, pagpapala. So maraming tao ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Verse 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, susumpain ko ang susumpa sa iyo. Ito po yung protection po ng Diyos. So, iingatan po tayo ng Diyos. Kahit walang sino mang kilala sa bagong lupain. Pero, sino po yung kasama ng Diyos? Sino po yung kasama doon? Ang Diyos po yung kasama. Ang Diyos po yung kakilala. Okay? Kaya, may protection. So, babantayan kita, iingatan kita, hindi kita pababayaan. Yun po yung promise. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Huwag kang matakot. Okay? Sasamahan kita. Hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Tapos, sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Magandang promise. Sa pamamagitan mo, maraming angkan, lahi, bansa ay pagpapalain. So, verse 4. Ano po yung ginawa ni Abraham? Kaya't umalis. Okay? Tingnan niyo po. Kaya't umalis. Umalis si Abraham. Gawa po yan, gawa. Umalis na siya. Dahil mayroon po siyang pananampalataya. Dahil sumampalataya po siya sa mga ipinangako ng Diyos. Okay? Lupa, tapos, ano po yung mga bansa, saka yung blessing, mga protection. Sumampalataya po siya doon sa salita ng Diyos. Ito po ay unang nangyari sa kanyang puso. Ito po yung dumating sa kanyang puso. Kaya, aalis ako o hindi? Hindi po siya nagdalawang isip. Aalis ako. Gusto kong umalis. Dahil, yung pangako ng Diyos, yung layunin ng Diyos sa buhay ko, yung plano niya sa buhay ko, sana yun ang mangyari sa akin. Aalis ako dito. Okay? Kaya umalis. Patungo sa bagong lupain. Pero hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Hindi niya alam kung ano po ang naghintay sa kanya doon. Basta umalis. Ito po ay bunga ng pananampalataya.
Balik po tayo sa Hebreo chapter 11. Mas detail po doon sa Hebreo chapter 11 yung patungkol sa pananampalataya ni Abraham. Verse 9. Sa pananampalataya siya ay dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain na nanirahan sa mga tulda na kasama sina Isaac at Jacob at na kapwang mga tagapagmana ng gayon din pangako. So, dumayo, sa pananampalataya siya ay dumayo. Natira sa lupang pangako, yung promised land. Tulad ng ibang lupain. So, parang foreigner siya. Parang foreigner. Okay. So, maraming missionary po ay umalis sila sa kanilang sariling lupain at pumunta po sila sa ibang bansa. Maraming missionary. Okay. Ganito po yung promise ng Diyos. Umalis ka dyan at pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Kahit anong bansa, ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang malaking bansa. Kaya sa una, isa lang siya, dalawa lang, pero pakalipas ng mga ilang taon, so marami na. Dumami na po yung mga taong ligtas. Natupad po yung pangako ng Diyos. Gagawin kitang malaking bansa. Sino mang pagpapala sa iyo, pagpapalain ko rin sila. Sino mang susumpa sa iyo, ay susumpain ko. Yun po yung protection ng Diyos. Lagi, nandyan po yung protection ng Diyos. Tapos, sa pamamagitan mo, maraming tao ay maliligtas. Kahit ibang bansa, pero kung mayroong kasamang Diyos, sapat na yun. Kahit walang ibang mga kilala, kahit walang ibang mga kamag-anak, pero kung mayroon pong kasamang Diyos, so enough na, sapat na po yun. Enough condition. Okay? Sufficient condition. So, verse 10, sapagkat siya ay umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Yung bagong lungsod po ito po yung shadow ng kaharian ng Diyos. Okay? Yung kaharian ng Diyos po ito yung lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano, nagtayo ay ang Diyos. Ito po yung city of heaven. Makalangin na lungsod. Ito po yung dadalin po, dito po tayo dadalin ng Diyos. Ito po yung ibibigay ng Diyos sa atin. Ang Diyos po ang nagplano, ang Diyos po ang nagtayo. God is architect, builder, and maker. So, ganun din po verse 11, Sarah, sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang makaanak. Bagamat lipas na sa tamang gulang, palibhas ay itinuring niyang tapat ang nangako. Si Sarah, asawa ni Abraham, isang baog. Kaya hindi siya nakapag-anak. Pero tumanggap ng kakayahan na makaanak dahil sa kanyang pananampalataya. Okay. So,
Pumunta po tayo sa Santiago chapter 2. Verse 20. Santiago chapter 2 verse 20. And 21. Subalit, nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baok? Oh. So ito po yung paliwanag po ng Diyos patungkol sa pananampalataya at gawa. Okay? So maraming tao po ay nakaklaim. Kailangan ito para sa kaligtasan, pero mali po yun. Kailangan po yung kaligtasan sa pamamagitan ng faith. Okay? Walang ibang paraan. Yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng faith. Ang sinasabi po dito, kung ganon, bakit mahalaga rin po yung gawa? Sabi dito, yung faith mo, kung walang kasamang gawa, baok. Ano pong meaning baok? Hindi tunay. Hindi tunay yung faith mo. Kung walang kasamang gawa. Yung gawa po dyan ay, ano po? Bunga. Resulta. Resulta. Halimbawa po, pag kumain ako ng durian, gusto mo durian? Kung pag kumain ako ng durian, ano po yung amoy? Mabango o mabao? Oh, mabao. Okay? Yun po yung mga resulta. Okay? Kaya doon po napatunayan na kumain ako ng durian. Pero isang tao nagka-claim, ay ako din kumain ng durian, pero walang amoy. Kumain ba siya ng durian? Walang amoy. Okay? Nagsinungaling po siya. Pag kumain ka ng durian, dapat may amoy. Kung walang amoy, siguro tumingin ka lang, tumingin. Tingin-tingin lang sa durian. Hindi ka kumain. Tingin-tingin lang. Kaya may idea ay durian, mga ganitong mga balat, tapos maraming mga matutulis na tinik, yung ganitong kulay, yung yellow. Siguro may idea ka, may knowledge ka, pero hindi pala kumain. Kaya walang amoy. Idea lang. May ganitong testimony, kasi narinig po natin yung mga testimony ng Kristiyano, tapos Bible seminar, maraming Bible seminar, kaya may idea po tayo tungkol dyan. Baka tingin-tingin lang. Hindi pa kumain ng tunay na pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus, kumain ka ng laman ko. Inumin mo ang dugo ko. Yung laman ko ay tunay na pagkain, yung dugo ko ay tunay na inumin. Ako ang tinapay galing sa langit. Sino mang kumain ng laman ko, sino mang uminom ng dugo ko, ay meron siyang buhay na walang hanggan. Kapag isang tao ay kumain ng laman ni Jesus at uminom ng dugo ni Jesucristo, dapat may amoy. Dapat may amoy ng Kristiyano. Okay? Magandang samyo yan, yung tawag samyo ni Kristo. Yun po yung dapat kumalat. Kaya dapat yung mga tao sa paligid po natin ay dapat magtanong po sila sa atin, anong kinain mo? Bakit ganito yung mga ibang amoy?
dapat magtanong po sila sa atin. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang iba ka na? Parang nag-iba ka na, hindi yung dating tao. Hindi yung dating kilala. So, yun po yung bunga ng pananampalataya. Verse 21, Santiago chapter 2, verse 14. Magmula verse 14, babasahin ko po ilang verses from verse 14. Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, unit walang mga gawa? Mailigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa iyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusok, subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang yon? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Subalit, may magsasabi, ikaw ay mayroon pananampalataya at ako ay mayroon mga gawa. Ipakita mo sa akin ang inyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang inyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. So, verse 21, kinukuha po niya yung example po ni Abraham sa itong explanation kasi napakahalaga po ito. Okay? Yung pananampalatayang walang gawa ay baog patay. Okay? Kailangan po natin suriin yung ating pananampalataya. Hindi sa pamagitan ng ating bibig, kundi sa ating mga buhay. May bunga ba sa aking pamumuhay? May change ba tayo? May change. Yun po yung kailangan po natin gawin. Kaya, si Abraham po ay kinukuha po ni Santiago sa kanyang paliwanag. Verse 21, hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandok si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Verse 21, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamagitan ng mga gawa. So, pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Pananampalataya ay kumikilos. Okay. Kung pananampalataya po ay pumasok sa ating puso, okay, kapag nangyari po ito sa ating puso, yung pananampalataya ay humihimok sa atin, nagda-drive sa atin. Di ba yung tatay po dito, may experience po kayo sa alak. Tama po? Pag uminom kayo ng alak, anong nangyayari sa katawan? Init. Tapos, ano pa? Nahihilo? Masaya o hindi? Nagiging masaya o hindi? Pag uminom, yung tatay lang, okay? Pag uminom kayo ng alak dati, nagiging masaya o hindi? Kung hindi masaya, bakit nagiinom pa? Bakit hinahanap pa ng kinabukasan?
So, naging masaya, parang wala nang pag-alala. So, kaya kinabukasan, so naghahanap pa. Pag may pera, naghahanap pa. Pag uminom ng alak, may nangyari. May nangyari. Ganun po, pag pumasok po sa atin yung pananampalataya, okay, yung Holy Spirit po ay nandito, siya po yung gumagabay sa atin, kumikilos po sa atin, yung Holy Spirit. Parang pag-inom ng alak, nagiging masaya. Tapos dati, so, mahiyain masyado, mahiyain. Dating character, ugali, mahiyain. Pero pag uminom ng alak, mahiyain pa o matapang na? Matapang na, sumisigaw pa, kumakanta pa. Saan galing po yung katapangan po niya? Sariling character po yan? Hindi po, sariling character, mahiyain. Mahiyang magsalita, mga takot, yun po yung original ugali. Pero pag nag-inom ka ng alak, matapang. Walang takot. Yun po yung Kristiyano po, maging matapang, kaya matapang na nag-evangelize, kahit pinapagalitan ka, pinatatawanan ka ng mga kapitbahay, okay lang sa akin. Ligtas ka dapat. Kung hindi ka ligtas, imperno ka. Dapat mong malaman ito. Ito yung katotohanan. Bible dapat mong kilala. Kung hindi, mapapahamak ka sa imperno. Matapang. Saan galing po yung katapangan? Galing sa Holy Spirit. Hindi po yung sariling ugali po yan. Yung ugali mo ay mahiyain. Yung original character, hindi ganong original character. Kahit ilang bote ng alak ay nag-change ng isang tao. Pero yung Holy Spirit, wala po siyang ganong kapangyarihan, wala po siyang ganong mga kapangyarihan na makapagbago ng isang tao. Kaya, ito po yung napakahalaga po, kung walang changes sa pamumuhay, kahit mabagal, okay lang. Yung mga bilis ng change ay iba-iba, depende sa tao. Kahit mabilis yung change o mabagal yung change, so okay lang. Basta dapat may changes. Kahit mabagal man, dapat may changes sa buhay. Yun po yung bunga, yun po yung ebidensya ng kaligtasan natin. Pero 1 year, 2 year, walang changes, may question po ako. Kumikilos ba ang Holy Spirit sa kanya? Gumagabay ba ang Holy Spirit sa buhay niya? Bakit walang changes? Kaya self-check po, kailangan po natin self-check. Sariling pagsusuri. Sariling pagsusuri. Kaya, kilalanin po natin yung ating sarili. Pag-aralan po ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi lamang po yung mga subject sa school. O hindi lamang po yung mga problema ay pag-isipan po natin. Pati yung ating sarili ay kailangan po natin pag-isipan ng mabuti kung tungkol sa sarili ko. Kailangan po i-analyze natin yung ating sarili. Kung kamusta ba ako? Kung ano ba yung problema sa buhay ko. Okay? Wag po tayo mag-focus sa mga ibang tao o mga problema lang lamang. Yung ating sarili po ay kailangan natin pag-aralan at pag-isipan at evaluation. Kung ganon, doon po makikita po natin maraming bagay na kailangan pa improve. Ito ay kulang sa akin. Kapag ito yung kulang, so kailangan po natin ayusin ito.
kung mayroon po tayong kulang. Kung mayroon po tayong sobra, so kailangan po natin bawasan. Kapag may kulang, kailangan dagdagan para maging maayos yung ating Christian living. Verse 23, kaya't natupad ang kasulatan na nagsabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Malinaw po, di ba? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, ito ay ibinilang sa kanyang katuwiran. So yung righteousness, God's righteousness ay through faith. Kaya, ito yung Santiago ay may challenging message po ito, Santiago. May challenging message po ito sa mga Kristiyano. Kaya gusto rin ko po iparating ito sa mga kapatiran dito. Dahil ito po yung dapat i-check po natin. Pananampalatayang walang gawa ay, ano po? Patay. Hindi tunay. Baok. Kung may pananampalataya, dapat may kasamang gawa. Okay. Kung walang gawa, yung faith ito ay hindi tunay. So, naintindihan po ba? So, balik po tayo sa Hebrew chapter 11. Kaya sa itong taon 2024 sana, lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church, ipakita po natin yung ating pananampalataya. Hindi lamang sa bibig o testimony lamang sa pamamagitan ng ating buhay. Okay? Ipakita po natin yung ating faith, pananampalataya, sa pamamagitan ng ating gawa, buhay. Okay? Huwag po tayo makontento sa ating pagdalo sa linggo, sa Sunday. Huwag po tayo makontento sa mga pagdalo sa Sunday sermon. Hindi po yan Christian living. Yung ating Christian living, hindi lamang po sa linggo. So napakahalaga po yung ating pagtitipon dito sa every Sunday. Napakahalaga po ito. Yung gathering dito, tapos mga sermon listening, tapos testimony, yung sharing fellowship. Napakahalaga. Pero wag po tayo makontento sa itong fellowship lamang. Ito po yung parang ano po, mga charging time. Charging time. Mga gasolina. So, nagpapagasolina po tayo sa itong mga gawain. Yung ating pananampalataya ay napapatunayan po, saan po? Sa bahay. Sa bahay, sa school, sa trabaho. Doon po lumalabas yung totoong pananampalataya po natin. Kung kamusta ba yung ating buhay sa bahay? Kamusta ba yung ating buhay sa school? Sa trabaho. So doon po lumalabas yung totoong yung pananampalataya po natin. Yung ugali po natin sa bahay. Yung ating mga attitude sa school. Tama sa pag-aaral. May problema po yan. Pagtama sa pag-aaral. Pag ayaw sumunod sa magulang, may problema. So kailangan po natin i-check yung ating pananampalataya. Dapat walang daya sa trabaho. So, kailangan po yung obedience sa magulang, sa teacher, tapos yung
Gusto kong to H1F. Ito po yung lagi ko po nare-remind sa aking sarili o sa mga anak kong dalawa. Kung saan ka man pumunta, kung saan ka mang dinadala ng Diyos, ito sana, 2H1F ay lagi matutunan mong mabuti. 2H. Humility. Humble. Isa pa. Honest. Okay? Honesty. Tapos, faithfulness. Tatlo. Humble, dapat, honest sa lahat ng bagay. Tapos, masipag. Faithfulness sa mga, ito yung katapatan, pwede po yung pwede pong maintindihan po natin yung katapatan ay kasipagan. Katapatan, kasipagan. Kung walang kasipagan, mahirap maging matapat. Okay? Kahit mahirap man, so tuloy-tuloy sa sipak. Masipag sa anumang ginagawa po natin, masipag. Kung ganon, magiging maayos. Okay? Kahit sino man ang kasama mo sa school, sa kaibigan, sa trabaho, magiging okay yung relation mo sa kanila. Relation. So, humble, tapos humility and honesty and faithfulness. Ito po yung sana mangyarin po sa ating Christian living. So, balik po tayo sa Hebreo chapter 11. Verse 17. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay kanyang inihandok si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandok ng kanyang buktong na anak. Na tungkol sa kanya ay sinabi, kay Isaac ay tatawagin ang inyong bini. So, verse 19 po, verse 19. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. So, yung ating pananampalataya ay gusto ng Diyos testing, subukin. Gusto ng Diyos malaman kung tunay ba yung ating pananampalataya, yung testing. Subukin. Mas matindi po yung pagsubok ng Diyos dito. Okay? Mas matindi po. Di ba nung tinawagan siya ng Diyos, maganda po yung promise. Okay? Maganda po yung pangako ng Diyos. Kaya sumunod si Abraham. Kahit hindi madaling sundin, pero sumampalataya siya sa mga ipinangako ng Diyos. Umalis po siya sa kanyang kamag-anak, sa bahay ng kanyang ama, yung kakilala, umalis, iniwanan. Tapos pumunta siya sa bagong lupa. Pero dito po, mas matindi po yung testing ng Diyos. Ano po yung testing po ng Diyos? Ano po yung utos ng Diyos? Ihandok mo ang inyong anak.
ihandok mo ang inyong anak. So, ano ang plano ng Diyos? Ano po ang nasa isip ng Diyos? Bakit? Ganito po yung hiningi ng Diyos. Ihandok mo ang anak mo. Ang Diyos ba family breaker? Okay. Gusto ng Diyos yung broken family. Bakit ganito po yung utos ng Diyos? Ihandok mo ang anak mo sa akin. Alam na alam ng Diyos, di ba yung ating anak ay pinakamahalaga sa ating buhay. Mas mahalaga sila kaya sa aking sariling buhay. Pwede akong mamatay para sa anak natin. Mas madali, ako lang ihandok sa Diyos. Pero bakit anak ko ay gusto ng Diyos ihandok? Ano po yung purpose? Ano ang layunin ng testing ng Diyos? Ano po yung gusto ng Diyos malaman? Kailangan po natin pag-isipan ng mabuti kung ano po ang gusto ng Diyos malaman dito. Ano ang tinetesting ng Diyos dito? Ano po ang sinusubok ng Diyos dito? Yung ating pananampalataya. Yung ating puso. Alam mo, yung ating puso, hindi po madaling lumalabas. Yung ating puso ay lumalabas doon sa pagsubok. Doon po sa testing, yung ating puso ay lumalabas. Kung ano po ang pinaka-number one, anak ba ang number one o Diyos ba number one? Yung anak, saka yung Diyos, sino po yung dapat number one? Diyos po yung dapat number one. Magulang, Diyos, sino po yung dapat number one? Diyos po yung dapat number one. Lahat ng family po ito, lahat po ng mga ini-enjoy po natin, galing sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay. Dapat clear po ito, clear. Lahat ng mga family, yung mga magulang, yung mga anak, yung mga trabaho natin, yung mga lahat po ng mga nasa akin ngayon, ini-enjoy po natin, ay galing sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin. Nagbigay. Kung siya po yung nagbigay, meron siyang karapatan na humingi. Ibalik mo. Ibalik mo sa akin ang ibinigay ko sa iyo. May problema sa request ng Diyos? Galing sa akin yan, kaya ibalik mo. Ibalik. Meron po siyang karapatan na humingi ng anumang bagay sa atin. Galing sa akin yan, ibalik mo. Pero, di ba, inisip po natin, hindi pwede sa akin yan, sa akin. Yung pera sa bulsa ko, sa akin yan, akin yan. Yung anak ko, may anak ko yan, anak ko. Pinakamatinding testing po ito. Okay. Iaalay mo, ihandok mo si Isaac. Pumunta po tayo sa Genesis chapter 22. Verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham. Sinabi sa kanya, Abraham, sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang inyong anak at ang inyong kaisang-isang anak na si Isaac na inyong minamahal. Pumunta ka sa lupain ng Moriah, ialay mo siya bilang handok na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo.
Parang gusto natin tanggalin itong chapter. Sana wag po ganito sa akin. Pero bakit isindulat ng Diyos ang itong storya dito sa Biblia? Para kanino? Para sa atin. Dahil the same testing nangyari sa atin. Yung parehong pagsubok, parehong testing ay ginagawa ng Diyos sa atin. Yung anak mo, ang inyong minamahal mo. Ano po yung minamahal po natin? Kung cellphone po ay minamahal, cellphone, ialay natin ito sa Diyos. Okay. Ano mang minamahal po natin sa buhay, kung siya po yung mas mauna sa Diyos, ito po yung hinihingi ng Diyos sa akin. Ito po yung sinasabi ng Diyos sa ating lahat, ang inyong minamahal mo kaysa akin, ialay sa akin, ibigay sa akin. Bilang handog na susunugin, anong ibig sabihin susunugin? Okay? Sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa inyo. Kaya yung verse po ito, yung storya po ito ay hindi po ito welcome message sa maraming tao. Puro blessing, di ba? Blessing po yung hinihingi po natin sa Diyos. Pero ito yung hinihingi ng Diyos sa atin. Di ba? Parang malayo po yung ating hinihingi sa Diyos. Yung ating dasal, pagdadasal sa Diyos. Saka yung hinihingi ng Diyos sa atin, parang iba. Ano po yung hinihingi ng Diyos sa atin? Okay. Seek ye first. Seek God first. Put God first. Sa lahat ng ating buhay, nasa sentro ilagay po natin ng Diyos. Hindi po tabi-tabi lang. Yung mga tira-tira lang ibigay natin sa Diyos, hindi pwede. Yung mga tira-tirang oras, yung mga tira-tirang budget lang ibigay sa Diyos, hindi pwede. Kung gano'n lang po, ayaw ng Diyos tanggapin. Gano'n mga tira-tirang bahay sa ating buhay. Tira-tirang bahagi sa ating buhay. Yung Diyos po ay dapat sentro sa lahat ng ating plano. Okay? Sa ating pag-aaral, dapat ang Diyos ay ilagay sa sentro. Bakit nag-aaral po tayo? Para sa sarili? Hindi po, para sa Diyos. Kung ganun po yung ating purpose sa ating pag-aaral o sa ating trabaho, dapat ganun din po yung ating procedure. Kailangan po natin unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Put God first. Put God first. Sa lahat ng ating schedule, sa lahat ng ating plano, God first. Tapos, yung ibang oras, yung ibang mga budget. So, gagamitin para sa mga sarili. Kaya, so ito po yung challenging, napaka-challenge po ito sa lahat ng Kristiyano. Ako mismo, pag dumaan ako sa itong mga story, hindi po ito madaling i-share sa inyo. Kahit ako mismo, hindi po ito madali sa akin bilang topic ng sermon. Dahil ako mismo ay sinusubok ng Diyos ng ganito. Yung anak pong dalawa, ialay sa akin. Yung mga pamilya mo, okay? Ano mang minamahal mo, ialay sa akin. Gusto kong maging nasa number 1. Yun po yung hinihingi ng Diyos sa atin. Pero, ito po yung kalooban niya. Wala akong ibang masasabi sa inyo, kundi sinasabi ng Biblia. Okay.
Ito po yung, kaya si Abraham po, nung tawagin siya, sumunod, pumunta. Nung subukin siya, okay, sumunodin po siya, sumunod. Verse 7, nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, "Ama ko." At kanyang sinabi, "Narito ako, anak." Sinabi niya, "Narito ang apoy at ang kahoy, unit nasaan ang korderong handok na susunugin." So, dinala po nila yung apoy sa yung kahoy. Pero anong wala? Yung handog, dapat may handok. So, wala. Kaya yun po yung tanong po ni Isaac. So, Papa, nasaan yung kordero na susunugin natin? Kasi ay alam din po niya na dapat mayroon yung hayop na susunugin. Pero kahoy, apoy lang. Kaya gusto niyang yung tanong po niya. Anong sabi ni Abraham? Ikaw yun. Ganun po yung sabi ni Abraham? Hindi po. Mahirap. Hindi pwede masabi. Anak ko, ang Diyos ang makakaloob ng korderong handok na susunugin. Ang Diyos po ang maghanda, makakaloob. Pero sa puso ni Abraham, umiyak siya. Dahil alam niya kung ano ang dapat gawin. Okay? Sa puso ni Abraham, ganito po, di ba? Ikaw yung handog. Ikaw yung handog. So, doon sa puso ni Abraham, anong meron? Isipin po natin. Gusto niya patain yung anak niya? Hindi. Yun po yung pinakaayaw. Pero, isinama ni Abraham yung anak niya, Isaac, para ialay sa Diyos. Okay? Ito po yung gawa, ito po yung gawa. Pero yung gawa ay galing sa pananampalataya. Kung walang pananampalataya, kung wala po siyang faith, hindi pwede ganito. Okay? Anong uri ng faith? Nasa puso ni Abraham. Yun po yung kailangan po natin kunin. Kailangan po natin matutunan. Verse 9, sila ay dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos, nagtayo doon si Abraham ng isang dambana. Inayos ang kahoy. At tinalihan si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patain yung kanyang anak. So, tinalihan si Isaac sa ibabaw ng, tapos inilagay siya sa ibabaw ng kahoy, na ibabaw ng isang dambana. Parang ganitong dambana, tapos yung kahoy muna, tapos doon inilagay si Isaac. Tapos inunat po niya yung kanyang kamay. Ano po yung nasa kamay? Isang patalim na tapos patain. Papatain yung anak niya. Anong uri ng faith nasa puso ni Abraham? Anong uri ng faith? Okay. Verse 11 po. Verse 12. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sa kanya ay sinabi, huwag mong sasaktan ng bata. Gawa man siya ay anuman. Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. At hindi mo ipinakait sa akin ng inyong anak, ang inyong kaisa-isang anak. Huwag mong sasaktan ng bata.
So, ano po yung gusto ng Diyos makita? Ano po yung gusto ng Diyos malaman kay Abraham? Okay? Ano po yung number 1? Okay? Yun po yung tanong po sa atin. Ano po ba yung number 1 sa atin? Trabaho ba? O Diyos ba? Yung pamilya ba? O anak ba? O pag-aaral ba? O Diyos ba? Ano po yung number 1? Ayaw ng Diyos maging number 2. Ayaw ng Diyos maging number 3. Ano mang number 1 sa buhay po natin, yun po yung Diyos-Diyosan sa harap ng Diyos. Ano mang number 1 sa ating buhay, pag-aaral ba number 1 sa inyo, yun po yung Diyos-Diyosan sa harap ng Diyos. Trabaho ba number 1 sa atin, yun po yung Diyos-Diyosan sa harap ng Diyos. Sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan araw-araw. Yung mga rebulto, so kahit hindi po tayo sumasamba sa ganang mga nakikitang rebulto, pero sa ating puso, yung number 1, yun po yung Diyos-Diyosan. Yung pinaka-number 1 sa ating puso. Ayaw ng Diyos maging number 2. Yun po yung testing ng Diyos. Pero, doon po sa puso ni Abraham, kahit napakahirap gawin po ito, papatayin yung sariling anak. Okay, hindi pwede. Hindi ma-imagine po ito. Pero si Abraham po ay sumunod doon sa utos ng Diyos dahil meron po siyang pananampalataya. Anong uri ng pananampalataya? Balik po tayo sa Hebreo chapter 11. Verse 18. Na tungkol sa kanya ay sinabi, kay Isaac ay tatawagin ang inyong bini. Okay? Ito po yung hinawakan po ni Abraham. Ito po yung hinawakan po ni Abraham. Kay Isaac, tatawagin ang inyong bini. Ibig sabihin, di ba yung promise ng Diyos ay matutupad sa pamamagitan po ni Isaac po ito. Okay. Kung wala po si Isaac, hindi matutupad yung promise ng Diyos. Pero yung utos ng Diyos kay Abraham, ialay mo yung Isaac po ito. Kaya nag-isip po si Abraham, kung patay na po yung Isaac, paano matutupad yung pangako ng Diyos? Kasi yung pangako ng Diyos ay sa pamamagitan ng Isaac. Pero yung utos ng Diyos, ialay mo yung Isaac. Kaya, so naunawaan po ni Abraham, kahit papatain ko itong Isaac, anong gagawin ng Diyos? Bubuhayin siya ulit. Bubuhayin siya ulit ng Diyos. Yun po yung hinawakan po ni Abraham. Verse 9, itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhay ng Diyos ang isang tao. Maaari buhayin ng Diyos isang tao. Yun po yung faith ni Abraham. Kaya kahit papatayin ko itong anak, ayaw ko talaga ito. Pero, inuna ko ang Diyos. Ang Diyos ang number 1 sa akin. Ito yung anak ay galing sa Diyos. Yung anak kong ito, Isaac, galing sa Diyos. Siya po yung humingi sa akin. Ito, mayroon po siyang karapatan na humingi sa akin. Kaya ibabalik ko ito sa kanya. Kahit papatain ko itong Isaac, pero ito po ay bubuhain ng Diyos. Muli, upang matupad yung promise ng Diyos. Naintindihan po ba? May faith sa puso. Okay? Kung ialay po natin yung ating anak, o yung halimbawa po, kung ialay po natin yung ating pag-aaral sa Diyos,
So, ialay mo yung study mo sa akin. Kung ialay po natin yung ating study sa Diyos, tapos unahin ang mga gawain ng Diyos. Kung ganon, babagsak po tayo sa subject, hindi po yan mangyari. Takot lang takot. Kapag ialay po natin yung ating mga minamahal sa Diyos, sabi ng Diyos, huwag mong sasaktan yun. Yung pag-aaral natin, yung trabaho po natin ay maulat. Maulat. Yun po yung promise ng Diyos. God seek ye first. Yung kanyang kaharian, yung kanyang katuwiran. Kung ganon, kung ialay po natin yung ating minamahal na anak, mga pag-aaral, yung trabaho, kung ganon po, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa ating pag-aaral, sa ating trabaho, sa ating pamilya. Hindi po mapapahamak sila. Maulat po sila. Maulat. Kaya ialay po natin sila sa Diyos. Ialay po natin yung ating minamahal sa Diyos. Para ang Diyos po ay maging number 1. Huwag po tayo matakot. Buhay ang Diyos. Hindi po siya patay. Buhay ang Diyos. Kailangan po natin makita, kailangan po natin ipakita sa Diyos yung ating puso sa pamagitan ng obedience. So, kaya si Isaac po ay shadow po siya ni Hesus Kristo. Si Abraham po ay anyino ng Diyos ng Ama. Saka si Isaac po, di ba, inilagay po siya sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. So dinala po niya yung kahoy, di ba? Si Isaac po ay anyino ni Hesus Kristo. Binuhay si Jesus muli sa mga patay. Ganon din po si Isaac ay patay na po sa puso ni Abraham. Namatay na po siya sa puso ni Abraham. Inialay po ni Abraham yung kanyang anak. Inialay na sa puso. Inunat po niya yung patalim upang papatain yung kanyang anak. Kaya doon po sa puso ni Abraham, inialay na niya yung kanyang anak. Kaya si Isaac po ay bully niyang tinanggap. Si Isaac po ay shadow ni Hesus Kristo. Ganon din po yung hinihingi po ng Diyos sa atin. Verse 6 po. Sa pananampalataya si Enoch ay dinalang, verse 6 po, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugtan ng Diyos. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasik na humahanap sa Kanya. Masigasik na humahanap sa Kanya. Nasaan po yung ating sigasik? Saan po tayo sigasik? Saan po tayo may sigla? Dapat may sigasik po tayo sa ating paghahanap sa Diyos. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 35. Kaya huwag ninyong itakil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala.
36, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong magampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. So 37, 38, basahin po natin. Sapagkat sa sandaling panahon ay siyang dumarating ay darating, hindi maalanta. Unit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Unit kung siya ay tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugo sa kanya. Verse 39, unit tayo ay hindi kabilang sa mga umuurong, kaya sila ay napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kahit naliligtas. Hindi tayo kabilang sa mga umuurong, umaatras, natatakot. Okay. Saan po takot tayo? Okay. Takot po ba tayo sa kamatayan? Di ba yung ating Diyos na pinaniwalaan ay may kapangyarihan na buhayin ang mga patay sa mga. So, meron po tayong pag-aasa. Yun po yung ating pananampalataya. Kahit mamamatay tayo, bubuhayin tayo ng Diyos. Bubuhayin muli tayo ng Diyos. Hindi po tayo kabilang sa mga umuurong. Kabilang po tayo sa mga may pananampalataya. Yung pananampalataya po natin may kasama. Anong kasama? Kasamang gawa. Kung pananampalataya lang, walang kasamang gawa, so hindi tatanggapin ito ng Diyos. Kagaya po ni Abraham, kaya nung sumampalataya siya sa pangako ng Diyos, umalis po siya, at pumunta sa bagong lupain. Nung subukin siya ng Diyos, na ialay mo ang inyong kaisang-isang anak na minamahal mo, so inialay po niya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya. Kaya sana po, sa itong taon 2024, so ipakita po natin yung ating puso, yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos, kalooban. Okay? So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ipinakaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami sa aming mahihinang pananampalataya. Sa iyo lamang po kami umaasa. Patibain po ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, upang patuloy po kami sa aming paglakad ng itong paglilingkod sa inyo, Panginoon. Yung mga mahal po namin sa buhay na hindi paligtas, nawa mabigyan po silang lahat ng pagkakataon na makinig ng salita ng Ebanghelyo at makasama din po sila sa parehong pag-asa po namin sa buhay na walang hanggang sa langit. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito para sa inyong maluwalhating kalooban. Ipinagtitiwalaan po namin ang aming natitidang panahon sa buhay sa inyong mahabagin at makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.